Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 701. Tinitigil ni Jiang Tianjin ang Torii Mirror sa ika-10 palapag. Sa sandaling ito, isang nakakagulat na eksena ang naganap sa labanan na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Ang Ninth Heaven Palace Master, si Jiang Wenyo, ay tinamaan ng espada ni Ye Zuan at pinalipad. Nagulat ang buong crowd. Sa sandaling ito, kababalik lang ni Duan Muyun at nasaksihan ang eksena. Magaling! Hindi napigilan ni Duan Muyun ang sumigaw. Ang kanyang boses ay pumasok sa tenga ng lahat, kabilang ang kay Jiang Tianjin. Malungkot ang mukha ni Jiang Tianjin habang hindi makapaniwalang nakatingin. Si Jiang Wenyo, isang Empty God Realm Emperor, ay sinaktan ni Ye Zuan, isang 9th grade king. Paano ito naging posible? Naubos na ang layunin ng emperador ni tatay. Agad namang nag-react si Jiang Tianjin. Sa sandaling ito, hindi na siya makapaghintay na sumugod at patayin si Ye Zuan. Si Jiang Wenyo ay isang baitang lamang na mas mataas kaysa kay Ye Zuan, at ang kanyang paglilinang ay hindi makabawi sa pagkakaiba sa ultimacy. Gayunpaman, si Jiang Tianjin ay isang 3rd grade great emperor, at madali niyang mapatay si Ye Zuan. Sa kasamaang palad, hindi siya ang gatekeeper. Sa ika-10 palapag ng Sword God Pagoda, ika-9 na Heaven Palace Master, paano ka naging Palace Master gamit ang iyong lakas? Ngumisi si Ye Zuan at dahan-daw ang naglakad. Sa sandaling ito, si Jiang Wenyo ay pinigilan ng dual space ni Ye Zuan. Kung wala ang Emperor's intent, ang kanyang bilis ay 30% lamang ng kanyang pick. Damn it! Sigaw ni Jiang Wenyo. Hindi niya akalain na matatalo siya ng isang dakilang emperador ng ika-9 na baitang. Sok, 9th Heaven Palace Master, hindi ka sapat. Bakit hindi mo isuko ang iyong posisyon at hayaan akong subukan? Nagpatuloy si Ye Zuan sa pangungutya. Gusto niyang maghiganti sa lahat ng mga taon na ito. Ang ilan sa puot na ito ay mula kay Ye Chong, habang ang ilan ay mula sa kanyang sarili. Si Ye Chong ay binugbog ni Jiang Wenyo, at siya ay binugbog ni Jiang Tianjin. Ngayon, binugbog niya ang ama ni Jiang Tianjin. Ito ay talagang kasiya siya. Swish! Isang wind blade ang pumutol sa braso ni Jiang Wenyo, na sinundan ng isang earth spike na tumusok sa kanyang hita. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ye Zuan na malapit ng mapino ang kanyang kaluluwa. Sayang naman, umiling si Ye Zuan. Nagsisi siya na hindi nakita ni Ye Chong ang eksenang ito. Patayin mo ako kung may lakas ka ng loob. Si Jiang Wenyo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umungol. Mabuti sana kung ang labanan sa Sword God Pagoda ay selyado. Ngunit alam niya na ang labanan na ito ay naaninag na sa salamin ng pagoda. Nawala na lahat ng mukha niya. Papatayin kita. Hindi ako mangangahas. Panipi, ngumiti ng masama si Ye Zuan at umiling. Isa pang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Sa pagkakataong ito, ituturing niya si Jiang Wenyo tulad ng pagtrato niya kay Jiang Tiancheng. Rip! Ang mga spike ng lupa ay tumusok sa katawan ni Jiang Wenyo, at hindi niya maiwasang umungol sa sakit. Bastard, go to hell! Biglang sumigaw si Jiang Wenyo. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Ye Zuan ang isang malakas na enerhiya na bumababa sa kanya mula sa itaas. Talagang nagpigil si Jiang Wenyo. Ngunit, paanong ang scheme ng Ye Zuan ay walang backup na plano? Boom! Hinarang ng 64 na layer ng pulsating guard ang karamihan sa kalooban ng Great Emperor, ngunit si Ye Zuan ay nasugatan pa rin ng gusto ni Jiang Wenyo. Paf! Nagluwa si Ye Zuan ng isang bibig ng dugo, ngunit mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat. Empyrean Palace Master, may trumpo ka pa ba? Pinunasan ni Ye Zuan ang dugo at dahan-daw ang sinabi. Ang dahilan kung bakit hindi siya umiwas ay upang linawin ang isang bagay. Kahit na maglunsad ng palihim na pag-atake si Jiang Wenyo, hindi niya ito mapapatay. Jiang Tianjin, nanunood ka ba? Biglang lumingon si Ye Zuan at sinabi. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, isang boses ang umalangaw-ngaw. Boom! Biglang bumukas ang isang malaking pinto malapit sa kanilang dalawa. Nalinas ang ika-10 palapag. Sayang naman, walang magawang umiling si Ye Zuan. Tila hinusgahan ng ibang Palace Masters ng Sword God Pagoda ang kanyang tagumpay.
Agad niyang inalis ang dalawahang espasyo at dumaan sa malaking pinto. Ang pumasok sa kanyang mga mata ay ilang magagandang gusali, at medyo marami na ang mga taong nakatayo sa kanyang harapan. Ye Zuan, nagawa mo. Mabilis na naglakad si Duan Mu Yun na may pagtataka. Senior Duan Mo, magalang na bati ni Ye Zuan. Good, that's great. Hindi ko ini-expect na magtatagumpay ka sa una mong pagsubok. Level 9 challenger ka lang, pero natalo mo si Jiang Wenyo. Ang galing. Paulit-ulit na puri ni Duan Mu Yun. Gusto niyang subukan muna ni Ye Zuan ang unang siyam na palapag, ngunit hindi niya inaasahan na malilinis ni Ye Zuan ang unang siyam na palapag sa wala pang isang segundo. Sa huli, natalo pa niya si Jiang Wenyo, na isang Empty God Realm Great Emperor. Senior, ako na ngayon. Sinulyapan ni Ye Zuan ang grupo ng mga disipulo ng Sword God Pagoda sa likod ni Duan Mu Yun. Huwag kang mag-alala, ikaw ang unang henyo na naglinis sa Sword God Pagoda sa mga dekada. Sa lalong madaling panahon, lahat ng Palace Masters ng Sword God Pagoda ay magtitipon dito, nakangiting sagot ni Duan Mu Yun. Ilang Palace Masters ang mayroon sa Sword God Pagoda? Tanong ni Ye Zuan. Walang iniisip na sagot ni Duan Mu Yun, 6 na lang ang Palace Masters ngayon. Sila ay sina Tai Yi, Wu Xuang, Si Yu, Liu Yang, Shi Ye, at Jiu Shan. Ang San Yuan, Wu Xiang, at Bawang ay bumagsak lahat. 6 lang. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Gayunpaman, naunawaan niya na tiyak na higit pa sa iilang Void God Realm Emperors na ito ang nasa Sword God Palace. Halimbawa, kahit na ang lumang Ninth Heaven Sword God ay nagbitiw, siya ay nabubuhay lamang sa pag-iisa. Sumulyap si Duan Mu Yun kay Ye Zuan at sinabing, gayunpaman, walang maraming Void God Realm Great Emperors sa Sword God Pagoda. Karamihan sa kanila ay umalis na patungo sa pangunahing kontinente. Ang pangunahing kontinente, nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Kasalukuyan siyang nasa Eastern Continent, ngunit narinig niya na ang ibang mga rehiyon ng Blood Rock Continent ay tila nagsaanib sa pangunahing kontinente. Ang balitang ito ay nagmula sa Sword God Pagoda. Sa makatuwid, ang mga tao ng Sword God Pagoda ay natural na pumunta sa pangunahing kontinente, at ang kanilang ruta patungo sa pangunahing kontinente ay dapat na dumaan sa Chaotic Astral Ocean. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon sila ng kasunduan sa Old Immortal Tianju. Ang Void God Realm Great Emperors ay hindi pinayagang makapasok sa malawak na ilang. Ang Sword God Pagoda ay mayroon ding kuta sa pangunahing kontinente, ngunit ang pangunahing kontinente ay mas malakas kaysa sa silangang kontinente. Ang ating silangang kontinente ay nahiwalay sa malawak na ilang sa loob ng napakaraming taon, at tayo ay na-sterile na. Ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki. Kung bakit hindi makapunta ang mga tao mula sa pangunahing kontinente, dapat ay dahil sa Old Immortal Tianju. Tumango si Duan Mu Yun. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang dumaan. Palace Master Kie, talagang nakakalangit ang batang ito. Gusto mo ba siya? Kung hindi, ibigay mo sa akin. Napangiti si Liu Yang Sword God habang lumipat siya sa tabi ni Ye Zuan. Kanina, nag-aalangan pa rin siya kung dapat niyang ipagsapalaran ang galit kay Jiu Shan Sword God sa pamamagitan ng pagtanggap kay Ye Zuan. Ngayon, nakapagdesisyon na siya. Tanggapin mo, Palace Master Liu Yang, huwag kang mabalisa. Nakangiting sabi ni Duan Mu Yun. Paano ako hindi mag-aalala? Isa lamang siyang level 9 king, ngunit natalo niya ang Emptiness God Realm Great Emperor Jiu Shan Sword God. Kung makapasok siya sa Empty God Realm, tiyak na magagawa niyang hamunin ang mga mas mataas na ranggo. Mukhang nasa sabik si Liu Yang Sword God. Kabanata 702. Ang Six Yang Sword God ay nabuhay ng ilang dekada at nakakita ng mga taong may dalawahang katangian. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang henyo na nakakaunawa sa parehong gravity space at wind space sa parehong oras. Kapag ang dalawang puwang na ito ay pinagsama, sila ay hindi magagapi. Kung sila ay pinagsama sa kalooban ng dakilang emperador, sila ay magiging mas makapangyarihan. Nang tumunog ang boses ng Six Yang Sword God, dahan-daang lumabas si Jiang Wenyo. Mabilis na sumugod si Jiang Tianjin at tinitigan ng masama si Ye Zuan. Hoy, andito rin pala ang lalaking ito. Hindi gaanong pinansin ni Ye Zuan si Jiang Tianjin kanina. Sinong mag-aakala na nandito rin ang kanyang kaaway na si Jiang Tianjin?
Tila nakita rin niya ang eksena ng pananalasa ng kanyang ama ni Yezuan. Galing, basura, I hate na hindi kita sinunog sa abo noon. Nagnganga ang mga ngipin ni Jiang Tianjin at sinabi, sayang naman, ngumisi si Yezuan. Kahit si Jiang Wenyo ay walang magawa sa kanya. Ano ang magagawa ni Jiang Tianjin? Gayunpaman, hindi niya alam na napino na ni Jiang Tianjin ang kalooban ng dakilang emperador ng Third Order. Mas malakas siya kaysa kay Jiang Wenyo. Nang makita ni Duan Muyon si Jiang Tianjin, itinaas niya ang kanyang kilay at sinabi sa mahinang boses, Yezuan, may gusto akong sabihin sa iyo. Nakuha noon ni Jiang Tianjin ang kalooban ng dakilang emperador na ipinagkaloob ng Ninth Heaven Sword God at nakapasok na sa ikatlong yugto ng Great Emperor. Mas malakas pa siya kaysa sa akin. Ano? Ang balitang ito ay masyadong masama para kay Yezuan. Naisip ni Yezuan na si Jiang Tianjin ay isa pa ring Void God Realm King. Sa ganoong paraan, madali niya itong pinalipad. Sinong mag-aakala na si Jiang Tianjin ay isa ng Third Order Great Emperor? Mukhang mas mahina ang pagpino sa kalooban ng dakilang emperador kaysa sa pagkondense nito mismo. Mahinang sagot ni Yezuan. Tama, ngunit mas malakas pa rin ito kaysa sa isang dakilang emperador ng ikalawang utos. Tumango si Duan Muyon. Hindi ito isinasapuso ni Yezuan. Napaisip siya, Sok, hintayin mo akong maging emperor. Crush kita kahit kailan ko gusto. Ang pagpino sa kalooban ng dakilang emperador ay mas mahina kaysa sa pagkondense nito mismo. Hanggat nakalusot siya, tiyak na maipapalipad niya si Jiang Tianjin. Sa oras na ito, isa pang figure ang lumitaw. Ito ay isang matandang babae na may dalang tungkod sa kanyang kamay. Fourth Moon Palace Lord, bahagyang tumango si Duan Muyon bilang pagbati. Sumulyap sa kanya ang Four Moon Sword God bago tuluyang damapo ang kanyang tingin kay Jiang Wenyu, na puno ng dugo. Sabi niya, Nine Heavens Palace Master, natalo ka talaga sa ikasyam na Grade King tier. Ngayon lang, nagpadala si Duan Muyon ng isang tao para ipaalam sa kanya, kaya alam na niya ang tungkol sa bagay na ito. Sa sandaling ito, nais ni Jiang Wenyo na makahanap siya ng isang butas na mapagtatagwan. Siya ay nahihiya na hindi siya makapagsalita. Damapo din ang tingin ni Yezuan sa April Moon Palace Master, dahil ang April Moon Palace Master ay ang master ng kanyang ina, si Jiang Xinyan. Hahaha, Four Moons Palace Master, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong anak ni Jiang Xinyan ang brat na ito? Tumawa si Liu Yang Sword God. Ano, anak, panipi, ang Four Moon Sword God ay natigilan. Sa kanyang mga disipulo, si Jiang Xinyan ang may pinakamataas na kakayahan. Sinimulan na niyang paikliin ang kalooban ng isang dakilang emperador. Sinong mag-aakala na si Yezuan ay talagang anak ni Jiang Xinyan? Tama, si Yezuan ay anak ni Jiang Xinyan at Ye Chong. Tumango si Duan Muyon. Sa pagkakataong ito, pinaniwalaan ito ng Four Moon Sword God. Gayunpaman, wala siyang ibang sinabi. Sa halip, maingat niyang pinalaki si Yezuan gamit ang dati niyang mga mata. Ngayon, mayroon ng 4 na Palace Master sa Sword God Palace. Tanging Tai Sword God ang natira. Whoosh! Lumipad ang isa pang figure. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi si Tai Sword God. Anak niya iyon, si Wu Shang. Ha! Kamukha mo si Wu Shang. Si Liu Yang Sword God ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Nakakuha ako ng kaunting Fountain of Youth kanina. Matapat na sagot ni Wu Shang. Siya ay orihinal na mukhang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit ngayon ay mukhang siya ay nasa edad na 30. Naiinggit si Liu Yang Sword God, Fountain of Youth. Inggit na inggit ako, nakalimutan ko na ang hitsura ko noong bata pa ako. Hindi lang iyon, ngunit maging ang Four Moon Sword God ay pareho. Sinong babae ang hindi gustong manatiling bata magpakailanman? Gayunpaman, hindi ito ang oras para pag-usapan ito. Nasa seclusion si tatay, kaya hindi siya makakapunta ng personal, sabi ni Wu Shang. Si Tai Sword God ang pinakamalakas na tao sa Sword God Palace. Siya ay nasa pag-iisa sa buong taon. Maging ang kanyang anak na si Wu Shang, nakita lang siya ng ilang beses sa isang taon. Sa karamihan, maririnig niya ang kanyang boses. Walang sino man ang tumutol sa pamumuno ni Wu Shang. Okay, nakapasa si Yezuan sa pagsusulit at kwalipikadong sumali sa Sword God Palace. I wonder kung sinong Palace Master ang gustong kunin siya bilang disipulo. Panipi,
Natapos magsalita si Wu Shang at tumingin sa paligid. Ako, gusto ko siya. Agad na sinabi ni Liu Yang Sword God. Bagamat natalo ni Ye Zuan si Jiang Wenyo, hindi rin mahina si Liu Yang Sword God. Hindi magiging problema para sa kanya na patayin si Jiang Wenyo. Siya ay higit pa sa sapat upang turuan si Ye Zuan. Para kay Duan Muyon, pagkatapos makipag-ugnay sa linya ng dugo ng Sword God, naramdaman niyang mas malakas lang siya ng bahagya kaysa kay Jiang Wenyo. Sa makatuwid, naramdaman niyang hindi siya kwalipikadong maging Panginoon ni Ye Zuan. Palace Master Liu Yang, sigurado ka ba? Tanong ng Four Moon Sword God na nakakunot ang noo. Palace Master Liu Yang, huwag mong gamitin ang dati mong apoy para i-pressure ako. Gusto ko itong brat, sinabi ni Liu Yang Sword God na may matatag na ekspresyon. Natigilan si Ye Zuan. Nahulaan niya na ang dating apoy ng Palace Master na si Liu Yang Sword God ay ang Empyrean Palace Master. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang tahimik ang lahat. Tila hindi ito lihim. Sa katunayan, si Jiang Xinyan ay maaaring maging disipulo ng Four Moon Sword God dahil siya at ang amo ni Jiang Wenyo ay mag-asawa. How dare you? Malamig na umungol ang Four Moon Sword God. Labis ang pasasalamat ni Ye Zuan sa Six Yang Sword God. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang Six Yang Sword God, naramdaman niyang para silang matandang magkaibigan. Batay sa kanyang intuition, tiyak na mabuting tao ang matandang ito. Sino pa ba? Tumingin si Wu Shang kay Duan Muyon at sa iba pa. Ang Four Moon Sword God ay nakatingin din kay Ye Zuan. Gayunpaman, narinig niya ang tungkol sa pamilya Jiang. Kung tatanggapin niya si Ye Zuan, magiging mahirap. Si Duan Muyon ay hindi kwalipikado, at mas imposible para kay Jiang Wenyo na matalo ni Ye Zuan. Ang mga disipulo ng Sword God Palace na naruroon ay naunawaan ng lahat na si Ye Zuan ay magiging disipulo ni Liu Yang Sword God. Ang pagiging nasa Sword God Palace ay hindi nangangahulugan na silang lahat ay mga personal na disipulo ng Palace Master. Karamihan sa kanila ay in-name disciples lang. Gayunpaman, sa talento ni Ye Zuan, tiyak na magiging isang personal na disipulo siya. Gayunpaman, habang naghihintay si Liu Yang Sword God na ipahayag ni Wu Shang, biglang sinabi ni Wu Shang, Palace Master Liu Yang, pasensya na. Matapos malaman ito ng aking ama, gusto rin niyang tumanggap ng isang disipulo. Nang marinig ito ng mga tao sa paligid, nagulat sila. Hindi ba ang Taiyi Palace Master ay hindi kailanman tumanggap ng mga personal na disipulo? Maging ang mga in-name na disipulo ay tinuruan ni Wu Shang at ng iba pa. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Ang isang henyo tulad ni Ye Zuan ay bihira. Bagamat may nakapasa sa Sword God Pagoda ilang dekada na ang nakalipas, ang tagapag-alaga ng ikasampung antas ay isang level 9 king lamang. Ang Taiyi Palace Master na tumanggap ng isang disipulo ay hindi inaasahan, ngunit sa makatwiran. Wu Shang, hindi mo ito magagawa. Gustong umiyak ni Liu Yang Sword God ngunit walang luha. Kabanata 703, paumanhin, ito ang ideya ng aking ama, matapat na sabi ni Wu Shang. Buntong hininga, ipaubayan na natin ang pagpipilian sa batang ito. Kahit na ang kalaban ay ang Taiyi Palace Master, hindi ako maaaring sumuko. Bumagsak ang tingin ni Liu Yang kay Ye Zuan. Bumaba din ang tingin ng lahat kay Ye Zuan. Naipasa na ni Ye Zuan ang Sword God Pagoda at kwalipikadong pumili sa pagitan ng Taiyi Palace at Liu Yang Palace. Gayunpaman, hindi siya sigurado dahil kaunti lang ang alam niya tungkol sa Sword God Pagoda. Nilingan niya si Duan Muyon, umaasa sa opinyon nito. Nagulat si Duan Muyon at biglang naisip, Wu Shang, nakuha na ni Ye Zuan ang mana ng 8 Desolation Sword God. Ngayong nakapasa na siya sa Sword God Pagoda, bakit hindi siya sumama sa 8 Desolation Palace? Kasalukuyang walang Palace Master ang 8 Desolation Palace. Tumigil din si Wu Shang nang marinig niya ang mungkahing ito. Parehong may intensyon ang Taiyi Sword God at Liu Yang Sword God na tumanggap ng mga disipulo, ngunit maaari ding piliin ni Ye Zuan ang Sanyuan Palace, Wuxiang Palace, o 8 Desolation Palace. Sa totoo lang, kinakatawan ko lang ang aking ama. Iginagalang ko ang pinili ni Ye Zuan. Tumango si Wu Shang. Bahagyang nagulat si Ye Zuan nang marinig niya ito. Nakuha ni Ye Chong ang mana ng 8 Desolation Great Emperor, ngunit iniwan sa kanya ang pinakamahalagang 8 Desolation Sword. Mas maganda kung siya ang maging Palace Master ng 8 Desolation Palace. Hindi,
Pero right at this moment, may biglang sumigaw. Lumingon ang lahat at nakitang ang nagsalita ay si Jiang Tianjin. Nakatingin din si Jiang Tianjin sa posisyon ng 8 Desolation Palace Master, ngunit miyembro pa rin siya ng 9 Heavens Palace. Kung sasali si Ye Zuan sa 8 Desolation Palace, siya ay magiging dahado. Jiang Tianjin, ano sa tingin mo? Tanong ni Wu Shang. Ako, nawala nang masabi si Jiang Tianjin. Talagang wala siyang dahilan para pigilan si Ye Zuan na sumali sa 8 Desolation Palace. Gayunpaman, kung sumali si Ye Zuan sa Taiyi Palace, magkakaroon ng maraming hindi tiyak na mga kadahilanan sa hinaharap. Mas mahirap pa itong harapin kaysa sa pagsali ni Ye Zuan sa 8 Desolation Palace. Kaya naman, umatras si Jiang Tianjin. Tumingin sa kanya si Wu Shang at sinabing, Jiang Tianjin, alam kong nag-a-apply ka bilang 8 Desolation Palaces Palace Master, ngunit miyembro ka pa rin ng 9 Heavens Palace. Gayunpaman, ang mga posisyon ng 3 Yuan, 5 Xiang, at 8 Huang Palace Master ay bakante sa loob ng maraming taon. Paano ito, pagkatapos ng isang yugto ng panahon, magsisimula tayong makipaglaban para sa mga posisyon ng 3 Palace Master na ito? Panipi, ano, natigilan ang lahat ng naroon. Nakikipaglaban para sa mga posisyon ng 3 Palace Masters ng sabay-sabay. Sa katunayan, maraming tao ang nagmungkahi nito noon pa, ngunit lahat sila ay tinanggihan ng Taiyi Sword Deity. Ngunit ngayon, nakikipagkumpetensya sila para sa 3 Palace Lords ng sabay-sabay. Napakaraming kandidato. Si Jiang Tianjin ay isang malakas na kandidato. Kung makakalusot si Ye Zuan sa Void God Realm, magiging napakalakas din niya. Gayunpaman, maliban sa kanilang dalawa, walang ibang maaaring kumuha ng posisyon. Maaaring isa pang alagad ng Void God Realm King ang kukuha ng posisyon. Si Wu Shang ay mas malakas kaysa kay Jiang Tianjin, ngunit tinanggihan niya ang posisyon ng Palace Lord. Ang dahilan kung bakit maaaring maging Palace Lord sina Duan Muyun at Jiang Wenyu ay dahil sa kanilang Panginoon. Para naman sa 4 Moon Sword Deity at 6 Sun Sword Deity, handa rin silang isuko ang kanilang mga posisyon. Gayunpaman, hindi sa mga Void God Realm Kings na ito ang lumaban para sa posisyon. Pagkatapos ng lahat, ang 6 Sun Sword Deity at 7 Night Sword Deity ay mayroon ding mga anak, ngunit wala sila sa Eastern Continent. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Jiang Tianjin. Sa katunayan, mayroon pa rin siyang dalawang pagpipilian, ang 3 Yuan at 5 Xiang, ngunit lalaban siya para sa 8 Huang Palace. Kung bakit, hindi na kailangang sabihin. Humph, akin ang posisyon ng 8 Huang Palace Master. Sinulyapan ni Ye Zuan si Jiang Tianjin at malamig nang umuso sa kanyang puso. Sa oras na ito, ipinaalala ni Wu Shang, Ye Zuan, kung sasali ka sa aming Taiyi Palace, maaari ka ring lumaban para sa posisyon ng Palace Master. Bumagsak ang mukha ni Jiang Tianjin, at mayroon siyang masamang premonition sa kanyang puso. Kung sumali si Ye Zuan sa 8 Huang Palace, hindi siya matatakot sa sinuman. Pagkatapos ng lahat, ang Taiyi Sword Deity ang pinuno ng Sword God Palace, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa 9 Heaven Sword Deity. Sige, hindi man lang nag-isip si Ye Zuan dahil direktang sumang-ayon siya. Naisip niya na maaari lamang niyang ipaglaban ang posisyon ng Palace Master sa pamamagitan ng pagsali sa 8 Huang Palace. Hindi niya inaasahan na kaya rin niyang ipaglaban ang posisyon ng Palace Master mula sa ibang palasyo. Nang marinig ni Jiang Tianjin at Jiang Wenyu ang tugon ni Ye Zuan, nagkatinginan sila. Ang mga bagay ay magiging mahirap. Gayunpaman, sa sandaling ito, huff, ang buong Sword God Palace ay biglang natabunan ng kakaibang enerhiya, at umihip ang malakas na hangin. Nagbago ang mukha ni Wu Shang, 6 Yang Sword Deity, 4 Moon Sword Deity, Duan Muyun, Jiang Wenyu, Jiang Tianjin, at iba pa. Ang hangarin ng Emperor ay nagpapabagal. May isang taong nakalusot sa Void God Realm. Bulalas ng 6 na Yang Sword Deity. Nagulat ang mga alagad na naruroon. Sino ang nakalusot sa Void God Realm? Sa direksyon na yan, Terra na. Agad na tumalikod at umalis si Wu Shang at ang iba pa, at mabilis na sumunod si Ye Zuan sa likuran. Sinong mag-aakala na mangyayari ang isang masayang okasyon? Katatapos lang ni Ye Zuan sa Sword God Pagoda at sumali sa Taiyi Palace. Ngayon, may nakalusot sa Void God Realm.
Pinangunahan ni Wusang ang grupo sa direksyong iyon. Matapos lumipad ng ilang sandali, sa wakas ay nakumpirma nilang nasa isang lugar sila. Four Moon Palace, may nakalusot sa Four Moon Palace. Nagtaas ng kilay si Six Yang Sword Deity. Nang inag ang puso ni Yezuan. Ang kanyang ina, si Jiang Xinyan, ay tila nasa Four Moon Palace. Mabilis na dumaong ang grupo sa Four Moon Palace at sumugod. Sa daan, may ilang babaeng disipulo ng Four Moon Palace na sumugod din. Sa huli, nagtipon silang lahat sa harap ng isang maliit na palasyo. Ito ang tirahan ni Xinyan. Nakilala ito ng Four Moon Palace sa isang sulyap. Pagkatapos ng lahat, si Jiang Xinyan ang kanyang ipinagmamalaking disipulo. Gayunpaman, hindi alam ng iba kung sino ang nakatira sa palasyo. Sa sandaling ito, ang hangarin ng emperador ay natapos na. Sobrang lakas. Katatapos lang niya, pero na-condensed na niya ang layunin ng emperor. Si Jiang Xinyan kaya, sabi ng anim na yang sword deity. Nang marinig ito, nagulat si Jiang Wenyo. Si Jiang Xinyan ay kanyang biolohikal na kapatid na babae. Siyempre, si Yezuan ang pinakanagulat. Hindi niya inaasahan na ang nakalusot sa pagkakataong ito ay ang kanyang biological mother. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay maaaring makita niya ang kanyang biolohikal na ina sa lalong madaling panahon. Dumagundong. Biglang bumukas ang pinto ng maliit na palasyo, at lumabas doon ang isang magandang babae na nakasuot ng asol na damit. Master, natigilan ang ginang nang makitang napakaraming tao ang nagkukumpulan sa harap ng kanyang tirahan. Xinyan, nakalusot ka ba? Nag-aalalang tanong ng Four Moon Palace Master. Mataimtim na tumanggo si Jiang Xinyan at sinabing, Guro, nakapasok na ako sa Void God Realm. Maaari ba akong umalis sa Four Moon Palace ngayon? Ito, huminto ang Four Moon Palace Master. Dati, pinaghigpitan niya ang mga galaw ni Jiang Xinyan. Gayunpaman, nalaman pa rin ni Jiang Xinyan ang tungkol kay Ye Chong, dahilan upang magkaroon siya ng Heart Demon. Hindi niya inaasahan na sisirain ni Jiang Xinyan ang kanyang pusong demonyo at maging isang Void God Realm Great Emperor. Kabanata 704. Hahaha, Jiang Xinyan, halika nga dito. May ipapakilala ako sa iyo. Sigurado akong gusto mo siyang makilala. Lumingon si Jiang Xinyan at nakita ang kanyang kapatid na si Jiang Wenyo at Jiang Tianjin. Gayunpaman, hindi sila tinutukoy ng Six Sun Sword God. Isang binata ang tinutukoy niya. Nang makita ni Jiang Xinyan ang mukha ng binata ng malinaw, ang kanyang katawan ay nanginig ng husto. Ang binatang ito ay si Yezuan. Kahit na hindi umasa si Jiang Wenyo sa kanyang bloodline para kilalanin si Yezuan, si Jiang Xinyan, bilang ina ni Yezuan, ay may kaugnayan sa kanya. Kaya, nakilala rin siya ni Jiang Xinyan. Ikaw, laking gulat ni Jiang Xinyan kaya hindi siya makapagsalita. Nagmamadaling sumulong si Yezuan at sinabing, binabati ni Yezuan ang ina. Bagamat nahulaan na niya ito, hindi napigilan ni Jiang Xinyan na umiyak nang marinig niya ang mga salita ni Yezuan. Mabilis siyang naglakad pasulong at hinaplos ang determinadong mukha ni Yezuan. Nang dumampi ang kamay ni Jiang Xinyan sa balat ni Yezuan, ang kanilang bloodline connection ay na-activate sa maximum. Anak, pinaghirapan mo lahat ng mga taon na ito. Sabi ni Jiang Xinyan na may mapagmahal na ekspresyon. Noong sanggol pa si Yezuan, ibinalik siya ni Ye Chong sa Ye family. Hindi pa niya nakita si Jiang Xinyan. Noong siya ay ilang taong gulang, iniwan ni Ye Chong ang Ye family at pumunta sa Bloodcliff Continent. Si Yezuan ay halos maituturing na ulila. Gayunpaman, ngayon, ang mag-ina ay muling nagkita. Ina, si tatay ay nasa ilalim ng Sword God Pagoda. Natahimik si Yezuan at dahan-daw ang sinabi. Sige, fair na. Hinawakan ni Jiang Xinyan ang kamay ni Yezuan at umalis sa Four Moon Palace. Sa pagkakataong ito, hindi na sila napigilan ng Four Moon Sword God. Pagkatapos ng lahat, si Jiang Xinyan ay nakalusot sa Void God Realm. Damn it! Nagmura si Jiang Wenyo sa kanyang puso. Nakatingin lang siya sa pag-alis ni Yezuan at Jiang Xinyan. Sok, titignan ko din. Ang Six Sun Sword God ay tumawa at hinabol sila. Sumunod din si Duan Muyun. Mabilis na nawala ang apat sa paningin ng lahat. Kasabay nito, sa ibaba ng Sword God Pagoda, nakapasa si Yezuan. Tumingin si Ye Chong sa kristal sa ikasampung palapag ng Sword God Pagoda at natigilan. Nakatayo siya doon na tulala.
Hindi lang iyon, pati ang dalawang gwardya ng Sword God Pagoda ay natigilan din. Ilang taon nilang binantayan ng Sword God Pagoda, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng taong dumaan sa Sword God Pagoda. Hindi kaya may problema sa pagoda. Sa oras na ito, ang tatlong tao na tumungala ay biglang nakakita ng ilang figure na mabilis na bumababa. Ye Zuan at Xinyan. Nang makita ni Ye Chong kung sino iyon, natigilan si Ye. Bakit niya inatake ang Sword God Pagoda ng 1,000 beses? Hindi ba dahil gusto niyang makita si Xinyan? Oo, isinubsob ni Jiang Xinyan ang sarili sa mga bisig ni Ye Chong. Makalipas ang mahigit 20 taon, sa wakas ay nagkita silang muli. Ito kay Ye Tatatus Tabi. Yan Bi It BC. Zuan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Ye Zuan ng isang lalaking umatake sa Sword God Pagoda ng 1,000 beses upang makita ang kanyang asawa. Sa tuwing masasaktan siya ng husto, hindi siya susuko. Haha, mahusay, ito ay mahusay. Nabuhay ako ng maraming taon. Ang aking pag-iisip ay hindi maihahambing sa isang ordinaryong tao. Pero bakit parang gusto kong umiyak? Pinunasan ng Six-Son Sword God ang gilid ng kanyang mga mata. Ngumiti din si Duan Muyun at sinabi kay Ye Zuan, ipagmamalaki ka ng iyong mga magulang. Pagsasama-sama ng pamilya, ang isa sa mga hiling ni Ye Zuan ay natupad. Hindi lamang iyon, ngunit ang panloob na demonyo ni Ye Chong ay agad ding naalis. Sa sandaling iyon, biglang namuo ang kakaibang enerhiya sa paligid. Nagkatinginan ang Six-Son Sword God at Duan Muyun. Napabulalas ang nauna, ang layunin ng dakilang emperador ay nagpapabagal. Ye Chong, nakalusot ka. Pagkatapos ng paalala ng Six-Son Sword God, biglang napagtanto ni Ye Chong na malaki ang pagbabago sa kapaligiran ng kanyang katawan dahil sa kanyang pananabik. Nawala ang mga tanikala na hamarang sa kanya sa loob ng maraming taon. Void God Realm Great Emperor. Mabilis, tumutok sa pag-condensed sa layunin ng dakilang emperador. Nagmamadali ding sabi ni Duan Muyun. Pagkatapos makapasok sa Void God Realm Great Emperor, mapapawi ng isa ang layunin ng Great Emperor. Ito ay isang mahalagang sandali. Nang makalusot si Jiang Xinyan, ang dami ng intensyon ng Great Emperor na kanyang na-condensed ay higit pa sa mga ordinaryong Great Emperor. Ito ay higit pa kaysa noong sina Duan Muyun at Jiang Wenyu ay pumasok. Hindi rin mahina ang kakayahan ni Ye Chong. Ito ay isang magandang pagkakataon upang pagsamahin ang kanyang paglilinang. Protektahan ka naming tatlo. Ang Six-Son Sword God ay tumabi at si Jiang Xinyan ay umatras din. Sa sandaling iyon, mayroong kabuoang tatlong Void God Realm Great Emperors dito. Bagamat wala silang maitutulong, ito ay mas mabuti kaysa Ye Chong na mag-isa sa layunin ng dakilang emperador. Si Ye Zuan ay umatras din. Hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang ingay dahil sa takot na maapektuhan si Ye Chong. Sa tulong ng tatlong Void God Realm Great Emperors, ang antas ng cultivation ni Ye Chong ay patuloy na tumaas. Napakabilis niyang na-condense. Mas mabilis pa sa akin noon. Laking gulat ng Six-Son Sword God. Pakiramdam niya ay maaaring mas mataas si Ye Chong kaysa kay Jiang Xinyan sa pagkakataong ito. Whoosh whoosh. Umihip ang hangin, at tanging tunog ng buhangin at bato lamang ang maririnig. Kasabay nito, si Wu Shang at ang iba pa ay nakatayo din sa hangin at nanood. Sa isang pag-iisip, si Ye Chong ay naging isang dakilang emperador. Ang kakayahan ni Ye Chong ay hindi mas mahina kaysa sa kanila. Nakakamangha, baka makalusot siya sa ikalawang yugto ng Great Emperor Realm. Mahinang sabi ni Wu Shang. Ano? Sa likuran niya, nagulat si Jiang Wenyu, Jiang Tianjin, at ang iba pa. Isang Grade 9 King ang direktang pumasok sa ikalawang yugto ng Great Emperor Realm. Hindi maganda ang pakiramdam ni Jiang Wenyu at ng kanyang anak. Ang isa sa kanila ay may patnubay ng isang dalubhasa, habang ang isa ay direktang nagpino sa ikatlong yugto ng Great Emperor Realm. Kung ikukumpara sila kay Ye Chong, hindi sila dapat banggitin. Sa sandaling iyon, ang layunin ng Great Emperor ni Ye Chong ay nalampasan na ang karaniwang Void God Realm Great Emperor Realm, at ito ay tumataas pa rin. Sa wakas, makalipas ang 1 minuto, huminto ang hangin. Ikalawang yugto ng Great Emperor Realm. Bulalas ng Six-Son Sword God. Si Ye Chong ay talagang nakalusot mula sa Grade 9 King hanggang sa ikalawang yugto ng Great Emperor Realm.
Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari sa loob ng 1,000 taon. Binuksan ni Ye Chong ang kanyang mga mata at naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Napakalakas ng layunin ng kanyang dakilang emperador. Nalampasan nito sina Jiang Xinyan, Jiang Wenyo, at Duan Muyun. Siya nga ay nasa pamantayan ng pangalawang yugto ng Great Emperor Realm. Binabati kita, Ama. Si Ye Zuan ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Congratulations, congratulations. Masayang sabi ng Six-Son Sword God. Sa puso niya, namangha siya sa mag-ama na ito. Bagamat si Ye Zuan ay sumali sa Taiyi Palace, nakagawa na siya ng magandang relasyon kay Ye Zuan at sa kanyang anak. Sa hinaharap, ang mga nagawa ni Ye Zuan at ng kanyang anak ay hindi magiging mas mababa kaysa sa kanya. Ito ay isang magandang bagay. Maraming salamat sa tulong ni Senior. Nagmamadaling kinuyam ni Ye Chong ang kanyang mga kamao. Sina Jiang Xinyan at Duan Muyun ay nasa unang yugto pa lamang ng Great Emperor Realm. Ang dahilan kung bakit siya makapasok sa ikalawang yugto ng Great Emperor Realm ay higit sa lahat ay dahil sa Six-Son Sword God. Haha, masyado kang magalang. Ngumiti ang Six-Son Sword God at winigiwi ang kanyang kamay. Nagawa ni Ye Zuan na talunin ang Void God Realm Great Emperor Jiang Wenyu bilang Grade 9 King. Ang kanyang ama, si Ye Chong, ay pumasok sa ikalawang yugto ng Great Emperor Realm. Ngayon, mas mabuting bumuo ng magandang relasyon sa kanila. Kabanata 705. Sa sandaling iyon, lumapag din si Wu Shang at ang iba pa. Bumaba ang tingin ni Wu Shang kay Ye Chong habang sinabi niya, Ye Chong, iniimbitahan kitang sumali sa Sword God's Palace. Maaari kang pumili mula sa Taiyi, Trinity, Five Xiangs, o Eight Desolation. Ang mga salita ni Wu Shang ay nagulat sa lahat ng naruroon. Ang Trinity, Five Xiangs, at Eight Desolation ay kasalukuyang walang Palace Master. Kung sasali si Ye Chong sa kanila, makukuha niya ang posisyon ng Palace Master. Wu Shang, ito, mabilis na nagsalita si Jiang Wenyo. Nagawa lang niyang maging Palace Master dahil sa isang magaling na master, kaya naramdaman niyang unfair iyon. Gayunpaman, agad na sumabad si Ye Chong, piliin ko ang Eight Desolation. Ang dahilan kung bakit siya nakabangon ay dahil sa pamana ng Eight Desolation Sword God. Kaya naman, natural na kailangan niyang piliin ang Eight Desolation Palace. Walang duda tungkol dito. Sige, mula ngayon, ikaw na ang magiging Palace Master ng Eight Desolation Palace. Direktang sabi ni Wu Shang. Boom! Nagulat ang lahat ng naruroon. Kakapasok lang ni Ye Chong sa Sword God's Palace at agad siyang hinirang bilang Palace Master of Eight Desolation Palace. Kapantay niya si Jiang Wenyo. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 100 taon na nangyari ito. Wu Shang, labag ito sa mga patakaran. Namumukod tangi ang Four Moons Sword God. Ang appointment ng isang Palace Master ay dapat nakapanipaniwala at higit sa. Kalahati ng mga Palace Masters ay dapat sumang-ayon. Sige, I'll represent my father. We'll decide on the spot. Tumango si Wu Shang. Gayunpaman, ang resulta ay pareho. Kinatawan ni Wu Shang ang palasyo ng Taiyi, kinatawan ni Duan Muyun ang palasyo ng Qie, at ang palasyo ni Liu Yang Sword God ay kumakatawan sa palasyo ng Liu Yang. Kung pumayag silang tatlo, ito ay higit sa kalahati ng Palace Masters. Bumagsak na ang Palace Masters of Trinity, Five Xiangs, at Eight Desolation Palace. Tanging ang walang kapantay na palasyo ang natira. Gayunpaman, wala ang unparalleled Palace Master. Sumasang-ayon ako. Agad na sinabi ni Liu Yang Sword God. Pumayag din ako. Sumunod si Duan Muyun. Hanggat pumayag si Wu Shang, si Ye Chong ang magiging Palace Master ng Eight Desolation Palace. Gayunpaman, bago makapagsalita si Wu Shang, ang Four Moon Sword God ay sumangot ng malamig, kalimutan mo na ito. Xinyan, ikaw ang magiging Palace Master ng Four Moons Palace mula ngayon. Si Wu Shang ang nag-imbite kay Ye Chong na sumali sa Sword God's Palace Master. Siya ang nagmungkahi na si Ye Chong ay ang Palace Master ng Eight Desolation Palace. Paano siya hindi sumasang-ayon? Ang Xinyan's a Sword God ni Wu Shang. Sa ganitong paraan, si Ye Chong ay nagkaroon ng 4 na boto at matatag na nakaupo sa posisyon ng Eight Desolation Palace Master. Kung hindi pa nakalusot si Ye Chong, nakatulong sana siya, ngunit ngayong parehong nakalusot sina Ye Zuan at Jiang Xinyan, ayaw niyang masangkot sa gulo na ito.
Ang salungatan sa pagitan ng mga pamilyang Jiang at Ye ay dapat ipaubaya sa kanilang sariling mga aparato. Salamat, Guru. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat si Jiang Xinyan. Si Jiang Wenyo, na puno ng dugo, ay nakapagpatatag na ng kanyang mga sugat at nagpalit ng bagong set ng damit. Matapos makita ang eksenang ito, napabuntong hininga na lamang siya at sinabing, "Congratulations, little sister." Ayaw na niyang makisali pa kaya tumalikod na siya at umalis. "Salamat, kuya." Muli siyang pinasalamatan ni Jiang Xinyan. Para naman kay Jiang Tianjin, tinitigan niya ng masama si Ye Zuan bago umalis kasama si Jiang Wenyo. Ang bagay ay sa wakas ay natapos na. "Hahaha, Ye Chong, congratulations. Ang iyong pamilya ay malapit ng sakupin ang Sword God's Palace," nakangiting sabi ni Sword God Liu Yang. Si Jiang Xinyan ay ngayon ang Palace Master ng Four Moon Palace habang si Ye Chong ay ang Palace Master ng Eight Desolation Palace. Sina Duan Muyun at Sword God Liu Yang ng Seven Night Palace ay may mabuting pakikitungo sa kanilang pamilya. Hindi lamang iyon, ngunit si Ye Zuan ay naging disipulo din ng Taiyi Palace. Hindi magiging problema para sa kanya na ipaglaban ang posisyon ng Palace Master sa hinaharap. Sa makatuwid, halos lahat ng miyembro ng Sword God's Palace ay may kaugnayan sa kanilang pamilya. Ito ay kamanghamanghang. "Halika, punta tayo sa aking kuweba." Nakangiting sabi ni Duan Muyo nang makita niyang natapos na ang usapin. Ngayon ay isang magandang araw. Unang nakipagkita muli si Ye Zuan sa kanyang ama, pagkatapos ay nakita niya ang kanyang ina. Sa wakas, muling nagkaisa ang kanyang pamilya. Bilang karagdagan, sina Jiang Xinyan at Ye Chong ay nakalusot din sa Void God Realm Great Emperor Realm. Ang huli ay tumalon pa ng 2 antas. Ito ay magandang balita. Buong araw na nag-uusap ang kanilang pamilya, at napakaharmonya ng kapaligiran. Gayunpaman, sa ikalawang araw, may dumating na bumisita sa tirahan ng kuweba ni Duan Muyon. Si Wu Shang iyon. "Ye Zuan, sumali ka sa Taiyi Palace. Tatanggapin kita bilang aking alagad sa ngalan ng aking Panginoon. Ilang araw na lang, aalis na kami papuntang Main Continent. Gusto mo bang manatili sa Sword God's Palace o sumama sa amin?" Direktang tanong ni Wu Shang pagkatapos. Makita si Ye Zuan. Pumunta sa Main Continent. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Siya ngayon ay natigil sa Level 9 Challenger. Bagamat maaari niyang hilingin sa kanyang mga magulang ang isang bagay na masisira, nadama niya pa rin na mas mahusay na gawin ito ng mag-isa. Ngayong ang mga halimaw ng Desolation Wilderness ay pinaghihigpitan ng Old Immortal Tianju, maaari na tayong direktang tumawid sa Desolation Wilderness at makarating sa Main Continent. Sa tingin ko yun ang iyong yugto. Patuloy ni Wu Shang. Okay, tumango si Ye Zuan nang hindi nag-iisip. Kung ito man ay ang Eastern Continent o ang Chaotic Astral Ocean, walang lugar para sa kanya. Ang mga antas dito ay masyadong mababa. Ang kanyang paglilinang ay iba sa iba. Masyadong maliit ang posibilidad na mag-level up siya. Kung ganoon, magkita tayo sa Sword God Pagoda bukas ng umaga. Gayun din, kasama si Jiang Tianjin sa koponan sa pagkakataong ito. Umalis si Wu Shang pagkatapos sabihin iyon. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Ngayon na si Jiang Wenyo ay hindi nabanta sa kanya, si Jiang Tianjin ay isa ng Third Stage Great Emperor. Bagamat napinaw niya ang kalooban ng ibang dakilang emperador, mas malakas pa rin siya kaysa sa dakilang emperador ng ikalawang yugto. Kung gusto niyang lumaban kay Jiang Tianjin, kailangan niyang makapasok man lang sa Void God Realm. Zuanir, may kakaibang personalidad ang Jiang Tianjin na iyon. Kailangan mong mag-ingat sa pagkakataong ito. Paalala ni Jiang Xinyan. Gagawin ko. Tumango si Ye Zuan. Alam niyang may 2 personalidad si Jiang Tianjin. Ang isa ay malamig at ang isa ay masama. Yung nakita niya kanina ay yung malamig. Ang masamang tao na gustong pahirapan ang mga tao ay hindi pa nagpakita noon. Sa pagkakataong ito, pupunta siya sa Main Continent kasama si Wu Shang. Maaaring may panganib sa daan, kaya kailangan niyang mag-ingat kay Jiang Tianjin, kahit na pinsan niya si Jiang Tianjin. Di nagtagal, oras na. Umalis si Ye Zuan sa tirahan ng kuweba ni Duan Muyun at nagtungo sa Sword God Pagoda. Sa oras na ito, marami na ang nagtipon sa Sword God Pagoda. Hindi sila mahina, halos lahat sila ay level 8 kings. Ang ilan ay level 9 kings pa nga. Wu Shang, Jiang Tianjin.
Nakita ni Yezuan silang dalawa sa unang tingin. Alam ni Yezuan na si Wu Shang ay isang third-stage Great Emperor. Gayunpaman, mas malakas siya kaysa kay Jiang Tianjin. Pagkatapos ng lahat, si Wu Shang ay nagil-inang sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, nilinaw ni Jiang Tianjin ang kalooban ng dakilang emperador na makapasok sa third-stage Great Emperor realm. Yezuan, ako ang mangguna sa team sa pagkakataong ito. Makinig sa aking mga utos, sabi ni Wu Shang kay Yezuan. Oo, Senior Brother Wu Shang. Tumango si Yezuan. Mula nang dumating si Yezuan, si Jiang Tianjin ay nagpakita ng isang masamang ngiti. Tila si Jiang Tianjin ay kinokontrol ng kanyang masamang personalidad. Kung ikukumpara sa kanyang malamig na personalidad, mas nakakatakot ang masamang personalidad ni Jiang Tianjin. Huwag kang mabalisa. Maghintay hanggang sa makalusot ako sa Void God Realm. Pahihirapan kita hanggang sa tawagin mo akong ama. Ngumisi si Yezuan sa kanyang puso. Kabanata 706. Sige, andito na lahat. Let's set off early. Sinulyapan ni Wu Shang sina Yezuan at Jiang Tianjin bago tumalon sa ere. Mayroong 10 disipulo mula sa Sword God Palace na nasa pagitan ng 25 at 35 taong gulang na kasama nilang tatlo sa pangunahing kontinente. Sa silangang kontinente, hindi sila makakuha ng anumang magandang karanasan at maaari lamang linangin sa pag-iisa. Sa pangunahing kontinente, mayroong maraming Void God Realm Great Emperors at maging ang mga Supreme. Iyon ang totoong yugto. Lumipad si Wu Shang sa kanluran at sinundan siya ng iba. Nang ang Eastern Continent ay nahiwalay sa mundo, ang layout ng Blood Cliff Continent ay nagbago. May Death Desert sa likod ng Great Wilderness. Kailangan nating tumawid sa Death Desert na ito para makarating sa Sunflame Holy Court. Paliwanag ni Wu Shang habang lumilipad siya. Senior Brother Wu Shang, malakas ba ang Sunflame Holy Court? Tanong ng isang 9th grade king. Malakas. Lahat ng matatawag na sacred dynasties ay may mga supreme expert. Tumango si Wu Shang at sinabing, nang naharang ang Great Wilderness, lumipad kami mula sa Chaotic Astral Ocean. Gayunpaman, una naming nakilala ang Sunflame Holy Court, kaya nagtayo kami ng isang maliit na puwersa sa Sunflame Holy Court. Ang Palace Master Wu Shuang at ang lumang Palace Masters ang namamahala. Supremes. Nalanghap ng lahat ang malamig na hangin. Ang mga Supremo ay ang mga kaharian pagkatapos ng Void God Realm Great Emperor. Sinasabing isa ring Supremo ang Old Immortal Tianju. Gumagamit din ba ang Supremes ng Ultimacy at Great Emperor Intent? May nagtanong. Umiling si Wu Shang at sinabing, hindi, para maging Supremes, kailangan mong i-seal ang Great Emperor Intent at bumuo ng Golden Body ng Supremes. Mahirap saktan ang gininto ang katawan ng Supremes. Kahit 100 dakilang Emperor ng ika-9 na baitang ay hindi ito masasaktan. Panipi, malakas kaya, nagulat ang lahat, si Yezuan ay ganoon din. Daan-daang dakilang Emperor ng ika-9 na baitang ay hindi kayang saktan ang gininto ang katawan ng Supremes. Anong uri ng pag-atake ang kakailanganin? Senior Brother Wu Shang, paano lalaban ang Supremes? Ang Void God Realm ay umaasa sa profound meaning. Kapag naabot mo na ang Sovereign Realm, kailangan mong linangin ang lahat ng uri ng Antents, tulad ng Sword Antents, Blade Antents, at iba pa. Tanging isang pag-atake na kinabibilangan ng Sword Antents ang makakasakit sa Sovereign Golden Body. Pagkatapos magsalita ni Wu Shang, sinulyapan niya si Yezuan mula sa gilid ng kanyang mga mata at sinabing, naunawaan ng isang nakatatanda ng aking Sword God Palace ang Sword Intent noong siya ay nasa Nihility God Realm. Bagamat isa lamang itong hindi kumpletong Sword Intent, nadagdagan pa rin ito ang kanyang lakas ng higit sa 10 beses. Sa huli, namatay siya dahil sa mga dati niyang sugat. Panipi, nang marinig ito, huminto si Yezuan. Napansin niya ang tingin ni Wu Shang. Maaaring si Wu Shang ang nagsasalita tungkol sa Sword God Bawang. Ang Sword Intent Seed sa aking Dev-R Space ay naiwan ni Sword God Bawang. Nagulat si Yezuan. Naintindihan ng isang Void God Realm Great Emperor ang Sword Intent, ito ay sapat na upang ipagmalaki. Gayunpaman, hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa lihim na ito. Gayunpaman, ngayon lang nagulat si Yezuan. Kasabay ng kanyang kakaibang ekspresyon, sinilip siya ni Jiang Tianjin. Senior Brother Wu Shang, sino ang senior na iyon?
Curious na tanong ni Jiang Tianjin. Hindi mo kailangang malaman. Lumingon si Wu Shang at sinabing, Ye Zuan, nasa iyo ang gravity space at wind space. Tulungan kaming pabilisin. Nabalik si Ye Zuan sa realidad ng pangungusap na ito. Tumango siya at sinabing, okay. Sa sumunod na sandali, naramdaman ng 12 sa kanila ang dalawang puwersa na nagtutulak sa kanila pasulong. Gayunpaman, si Jiang Tianjin lamang ang hindi. Sok-sok. Si Jiang Tianjin ay tumawa ng kakaiba sa kanyang puso. Wala siyang pakialam. Ang kanyang bilis ay hindi mas mabagal kaysa kay Ye Zuan. Ang bilis ng huli ay para lamang sa mga disipulo ng Sword God Palace. Di nagtagal, ang 13 tao na koponan ay tumawid sa Great Desolate Plains. Ang Void God Realm Great Emperors ay hindi pinayagang pumasok sa Great Wilderness. Gayunpaman, kaya na nila ngayon, kaya hindi nagtagal ay nakarating sila sa disyerto ng kamatayan. Sa pagtingin sa walang hangganang disyerto sa harap nila, huminto si Wu Shang at ang iba pa. May espesyal na pormasayon sa Desert of Death na ito. Hindi tayo makakalipad. Kahit tumalon tayo, 100 metro lang ang naaabot natin. Kaya naman, lakarin lang natin. Paliwanag ni Wu Shang. Senior Brother Wu Shang, mayroon bang anumang panganib sa Desert of Death na ito? May nagtanong. Oo, marami. Tumango si Wu Shang at sinabing, halimbawa, ang buhangin ay nahuhulog sa lupa. Kahit na ang mga hari ay mahihirapang umakyat kung sila ay hindi sinasadyang masipsip. Mayroon ding ilang mga nilalang sa disyerto tulad ng makamandag na alakdan at makamandag na ahas. Siyempre, ang pinakamapanganib na bagay ay ang bagyo sa disyerto. Kahit na ang Void God Realm Great Emperors ay hindi makakatakas ng hindi nasaktan. Panipi, nilunok ng lahat ang kanilang laway at inilabas ang kanilang mga sandata. Lubhang alerto sila. Ye Zuan, mayroon kang Earth Attribute. Gumawa ng sipi. Lumingon si Wu Shang kay Ye Zuan at sinabi, okay, pumasok si Ye Zuan. Sa kanyang harapan, ang buhangin sa kanyang harapan ay nahiwalay, at pagkatapos ay bumangon ng isang putik na landas na ilang metro ang lapad. Sa Desert of Death na ito, ang Earth Attribute ang may pinakamataas na survivability. Gayunpaman, bahagyang sumimangot si Ye Zuan. Ang buhangin sa Desert of Death na ito ay hindi ordinaryong buhangin. Siya ay gumugol ng maraming pagsisikap upang itayo ang landas na ito ng putik. Nanguna siya at naglakad sa maputik na landas. Kaagad, nakaramdam siya ng kakaibang pressure na pumihil sa kanya sa paglipad. Hindi lang iyon, maging ang lakas ng saway at lakas ng hangin ay hindi epektibo. Lumakad din si Wu Shang sa landas na putikan. Tinapik niya ang balikat ni Ye Zuan at sinabing, hindi naman kailangang ganoon kalawak. Sapat na ang 2 metro. Tahimik na tumango si Ye Zuan. Ang lahat ay patuloy na sumunod kay Wu Shang. Ang landas na ito ng putik ay nagdulot sa kanila ng malaking kaginhawahan. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagtapak sa mga hukay ng buhangin o pagtambangan ng mga nilalang sa disyerto. Gayunpaman, ang Desert of Death na ito ay hindi nagkukulang sa Void God Realm Great Emperors. Kahit si Wu Shang ay hindi magagarantiya na makakaalis siya sa Desert of Death na ito ng buhay. Si Ye Zuan ay nagtayo ng tulay na putik habang nagbabantay sa kanyang paligid. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaiba siyang premonition na may mangyayari. Mag-ingat ka, pakiramdam ko may mali, paalala ni Wu Shang. Naramdaman din niya na may mali, ngunit hindi niya matukoy kung ano ang mali. Gayunpaman, siya ay isang ikatlong yugto ng dakilang emperador. Sa tabi ni Jiang Tianjin, kaya niyang harapin ang karamihan sa mga problema. Sumulong sila saglit, ngunit sa huli, hindi napigilan ni Wu Shang na tumigil. Senior Brother Wu Shang, anong problema? Tanong ng isang alagad ng Sword God Palace. Ingat ka, titignan ko ang paligid, sabi ni Wu Shang habang nakatingin sa paligid. Sa susunod na sandali, ang kanyang dakilang emperador ay sasabog sa isang malaking butas na 1,000 metro ang layo. Boom! Napakalakas ng tunog. Ang buhangin at alikabok ay tumalsik, ngunit wala. Tumigil sandali si Wu Shang, pagkatapos ay mabilis na tumalikod. Boom! Isa pang malaking butas ang lumitaw, ngunit sa sumunod na sandali, isang hindi pamilyar na boses ang tumunog. Patayin! Poof! 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 Sunod-sunod na figure ang tumalon mula sa buhangin. Mga bandido sa disyerto, mag-ingat.
Kabanata 707. Bagamat mapanganib ang Death Desert, maraming ruta ng kalakalan ang dumaan dito. Kaya naman, may mga bandido sa disyerto. Ang mga bandidong ito sa disyerto ay bihasa sa mga diskarte sa pagtakas ng buhangin at napakatago. Kahit si Wu Shang, isang Stage 3 Great Emperor, ay hindi nakatuklas sa kanila. Naramdaman lang niya na may mali. Sa oras na ito, mayroong higit sa 20 mga bandido sa disyerto, higit sa 100 B at B Grade Kings, at 3 Empty God Realm Emperors. Sok-sok, nililigawan nila si kamatayan. Ngumiti ng masama si Jiang Tianjin. 3 Empty God Realm Great Emperors ang nang-ahas na humanap ng gulo sa kanila. Masyado nilang pinahahalagahan ang kanilang sarili. Kami ni Jiang Tianjin ay haharap sa Empty God Realm Great Emperors. Ye Zuan, haharapin mo ang mga hari. Agad na itinalaga ni Wu Shang ang mga gawain. Naiintindihan. Tumango si Ye Zuan at lumabas. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagpasok sa Empty God Realm Great Emperor. Kung ang lahat ng mga haring ito ay ibinigay sa kanya, ito ay sapat na. Pumunta ka sa impyerno. Dinilat ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Siya ay napakabilis at walang awa. Ang 10 disipulo ng Sword God Palace ay sumisingil din, ngunit kumpara kay Ye Zuan, sila ay kasing bagal ng mga kuhol. Nang matapos ni Ye Zuan ang 10 bandido sa disyerto, nakipag-ugnayan na sina Wu Shang at Jiang Tianjin sa 3 Stage 1 Great Emperors. Matigas sila, fair na. Sigaw ng isa sa mga bandido sa disyerto at mabilis na lumubog sa lupa. Isang hakbang na lang ang layo ni Ye Zuan mula sa paglusob at gagamitin na sana niya ang ground shrink para humabol. Gayunpaman, pinigilan siya ni Wu Shang sa sandaling ito. Ye Zuan, huwag kang humabol. Nagmamadaling sumigaw si Wu Shang. Nang marinig ito, huminto si Ye Zuan at gulat na tumingin kay Wu Shang. Mas delikado ang Death Desert sa ilalim ng lupa. Tanging ang mga bihasang bandido sa disyerto lamang ang maaaring pumunta at umalis kung gusto nila. Kung bumaba ka ng walang ingat, natatakot akong mamatay ka ng malungkot. Paliwanag ni Wu Shang. Sa katunayan, alam din ito ni Ye Zuan, ngunit mayroon siyang Tree of Life bloodline at hindi natatakot dito. Gayunpaman, dahil nagsalita na si Wu Shang, kakalimutan na lang niya ito. Sa sandaling ito, isang hakbang na lang siya mula sa Empty God Realm Great Emperor Realm. Hindi nakakagulat na naramdaman ni Senior Brother Wu Shang na may mali. Kaya ito ay dahil sa mga bandidong ito sa disyerto. Mabuti na lang at nandito si Senior Brother Wu Shang. Kung hindi, tayo ay nasa matinding problema. Medyo nabigla ang 10 disipulo ng Sword God Palace. Kasabay nito, naramdaman din nila ang kapangyarihan ng pangunahing kontinente. Ang isang bandido lang sa disyerto ay talagang mayroong Empty God Realm Great Emperor, kaya nakaramdam sila ng matinding pressure. Mahigit sa 10 bandido sa disyerto ang napatay natin, at 3 sa kanila ang mga pinuno ng mga bandido sa disyerto. Tiyak na darating ang pinuno ng mga bandido sa disyerto para maghayganti. Mag-ingat kayo, ngayon ko lang ipinahayag ang lakas ng isang Second Order Great Emperor. Sinabi ni Wu Shang kay Ye Zuan at sa iba pa. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Gusto niyang makapasok ang kabilang partido sa kanyang bitag. Hanggat ang mga bandidong ito ay naglakas loob na bumalik, makakalusot siya sa Nihility God Stage. Let's go! Mag-ingat kayong 10. Huwag kayong magkalat. Pinaalalahanan sila ni Wu Shang at nagpatuloy pa sulong. Kahit na si Ye Zuan ay isang level 9 king lamang, ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa kay Jiang Wenyo. Sa mga naruroon, tanging sina Wu Shang at Jiang Tianjin lamang ang mas mabilis kaysa sa kanya. Sa makatuwid, hindi nag-alala si Wu Shang kay Ye Zuan. Nagpatuloy sila sa pagsulong ng kalahating oras. Pagkatapos, naramdaman ni Wu Shang na may mali na naman. Khlang! 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 Binuo ni Wu Shang ang Golden Rampart at pinrotektahan ang lahat sa loob. Mga tulisan sa disyerto, lumabas kayo. Sa nakaraang halimbawa, sigurado si Wu Shang na mayroong grupo ng mga bandido sa disyerto sa paligid nila, na handang tambangan sila. Tamang-tama, tulad ng inaasahan ni Wu Shang, sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, maraming tao ang sumugod sa buhangin. Sa pagkakataong ito, mayroong higit sa 30 tao, 5 sa mga ito ay Empty God Realm Great Emperors. Saan ka nanggaling? How dare you kill my men? Malamig na sigaw ng Desert Bandit Leader.
Nirerespeto ang malalakas. Ano ang pag-uusapan? Walang pakialam na sagot ni Wu Shang. Kinaikit ng Desert Bandit leader ang kanyang mga mata. How dare you? Kahit may background ka, hindi ganoon kadaling patayin ang mga tauhan ko. Pumunta ka. Sa sandaling nagbigay siya ng utos, ang lahat ng mga bandido sa disyerto ay naglunsad ng isang pag-atake. Ang Desert Bandit leader ay isang level 3 Great Emperor. Sa iba pang apat na pinuno, mayroong isang level 2 Great Emperor at tatlong level 1 Great Emperors. Para sa iba, lahat sila ay level 8 Kings. Bagamat wala silang kalamangan sa bilang, si Wu Shang ay anak ng Tai Sword God. Ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa mga kaparehong antas. Sa sandaling iyon, pinatigil niyang mag-isa ang Desert Bandit leader. Para naman sa level 2 Great Emperor at tatlong level 1 Great Emperors, iniwan niya sila kay Jiang Tianjin. Sobrang pressure. Mag-break muna tayo. Gumawa ng plano si Ye Zuan sa kanyang puso at agad na sumisingil. 36 overlapping shadows. Earth Pulse 64 layers. Ang isang pag-atake ay maaaring pumatay ng isang Desert Bandit. Mabilis din ang atake ni Ye Zuan. Nang magsimulang maglaban si Wu Shang at ang Desert Bandit leader, nakapatay na siya ng 5 level 9 Kings. Malapit na. Kinain niya ang mga samsam ng digmaan at ang antas ng kanyang paglilinang ay patuloy na tumaas. Bandido sa disyerto, magnanakaw, pirata, bandido sa bundok. Ang lahat ng ito ay mga propesyon na may malaking kayamanan. Gayunpaman, wala silang maraming mga items sa kanila. Kung hindi, si Ye Zuan ay nakapasok na sa Empty God Realm Great Emperor. Ang iba pang 10 disipulo ng Sword God Palace ay nagtipon din upang ipagtanggol laban sa mga pag-atake ng Desert Bandits. Gayunpaman, gaano man karami ang mga bandido, hindi nila nakayanan ang massacre ni Ye Zuan. Malakas yang batang yan. Papatayin ko. Sigaw ng isang level 1 Great Emperor Bandit. Sa orihinal, maaaring pigilan siya ni Jiang Tianjin. Gayunpaman, sinadya niyang ipasa ang Desert Bandit. Gusto mo ba akong patayin sa maliit na pakulo? Ngumuso si Ye Zuan sa kanyang puso. Sa dobleng pag-aapi, pinatay niya ang isang level 9 King Bandit leader. Mabilis siyang lumipad at nahuli ang Chen Kunring ng Desert Bandit leader. Ding! Nakalusot ang host. Level 1 Great Emperor na ang host. Nang tumunog ang notification ng system, ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan ay hindi maiwasang mabaluktot. Nakalusot na siya sa wakas. Sa sandaling ito, may kakaibang enerhiya sa kanyang isipan. Ito ang layunin ng dakilang emperador. Ang layunin ng dakilang emperador ay maaaring isama sa martial arts at ultimacies, na lubos na nagpapataas ng kapangyarihan. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay kailangang bumuo ng kanilang sariling layunin ng dakilang emperador upang makalusot. Gayunpaman, si Ye Zuan ay lumitaw ng wala saan. Ang lakas ng layunin ng dakilang emperador ay katulad ng sa isang ordinaryong tao. Ding! Natutunan ng host ang ikatlong galaw ng 8 Desolation Sword skill Sword of Annihilation. Ang Sword of 8 Desolation, Sword of Shattering Stars, at Sword of Annihilation ay ang tatlong ultimate skills ng 8 Desolation Emperor. Ngayon, natutunan na ni Ye Zuan silang tatlo. Bago dumating ang level 1 Great Emperor Bandit Leader, pinagsama ni Ye Zuan ang layunin ng Great Emperor sa double space. Bang! 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 Isa-isang sumabog ang Desert Bandits. Ang double space na pinagsama sa layunin ng Great Emperor ay napakalakas. Napakalakas. Nagulat ang lahat ng naruroon. Inakala ng Desert Bandits na si Ye Zuan ay isang nakatagong Void God Realm Great Emperor. Gayunpaman, alam ng mga tao mula sa Sword God Palace na si Ye Zuan ay isang level 9 king lamang. Bakit bigla na lang nasa kanya ngayon ang Great Emperor's intent? Anak, mamatay ka. Sa sandaling ito, dumating ang level 1 Great Emperor Bandit Leader. Kabanata 708, Dual Space. Pinandilatan ni Ye Zuan ang First Stage Great Emperor. Dalawang invisible forces ang nakulong sa First Stage Great Emperor. Ang unang yugto ng dakilang emperador ay nakulong ng dual space, na na-infuse ng kalooban ng dakilang emperador. Hindi siya komportable kaya hindi siya makapagsalita. Gayunpaman, ito ay ang disyerto ng kamatayan. Ang pataas na puwersa ng saway ni Ye Zuan at lakas ng hangin ay hindi epektibo.
Kaya naman, ang unang yugto ng dakilang emperador ay mabilis na nag-drill sa buhangin. Bang! Gayunpaman, nang tuluyan na siyang makapasok sa buhangin, ang presyon ng dobleng espasyo ay pumiga sa kanyang ulo hanggang sa ito ay sumabog. Isang unang yugto ng dakilang emperador, patay na. Sa sandaling iyon, mabilis na sumugod si Yezuan at inalis ang kanyang universe ring. Ang kanyang lakas ay muling lumundag. Sa kabilang panig, ang 10 disipulo ng Sword God Palace ay nakikipag-ugnayan sa 12 Sand Bandit. Sina Wu Shang at Jiang Tianjin ay hindi nakakaramdam ng labis na pressure at hindi sila dehado. Gayunpaman, hindi pa kakawalan ni Yezuan ang pagkakataong ito para palakasin ang kanyang lakas. Kung kaya niyang patayin ang lahat ng Sand Bandit, magagawa niyang sugpuin si Jiang Tianjin. Gayunpaman, sa sandaling ito, Dagandong, biglang bumangon ang isang nagbabantang premonition sa puso ng lahat. Lumingon sila at nakita nila ang malaking alon sa di kalayuan. Nang makita ng mga bandido sa disyerto ang pinagmulan ng malaking alon na ito, napuno ng takot ang kanilang mga mukha. Hindi maganda. It's the Death Sandstorm. Takbo! Sigaw ng Sand Bandit leader at mabilis na umatras. Pagkatapos ay nag-drill siya sa buhangin. Hindi nagpahabol si Wu Shang dahil naiintindihan niya na hindi ito ang tamang oras para gawin iyon. Bilis, magtipon ang lahat dito. Nagmamadaling sumigaw si Wu Shang. Mabilis na nagtipon ang 10 disipulo ng Sword God Palace. Hindi sila nang ahas na maging pabaya dahil pakiramdam nila ay hindi maliit na bagay ang Death Sandstorm. Kahit ang mukha ng Third Order Great Emperor Desert Bandit Leader ay namutla. Ano ang halaga ng Ninth Order Kings na ito? Yezuan, mabilis na buksan ang buhangin. Bumaba na tayo. Nagmamadaling sumigaw si Wu Shang. Ang Death Sandstorm ay dapat na lubhang mapanganib upang magawang matakot si Wu Shang. Hindi nagsalita si Yezuan at nag-drill sa buhangin. Pagkatapos, sumunod agad si Wu Shang at ang iba pa at patuloy na bumaba. Sa kanila, si Yezuan lamang ang may katangiang lupa. Kahit na si Wu Shang ay isang Third Order Great Emperor, mayroon siyang katangiang metal at hindi niya makontrol ang buhangin. Sa makatuwid, si Yezuan ay mas mabilis kaysa sa kanya. Ang Death Sandstorm ay ang pinakadelikadong bagay sa Death Desert. Kahit ako ay maaaring mamatay dito. Mamaya, gagawa ako ng Golden Wall. Dapat din kayong tumutok sa pagbuo ng mga pisikal na bagay. Huwag kayong matangay ng Death Sandstorm. Sigaw ni Wu Shang habang sumusunod. Kinuwente niya ang oras at agad na bumuo ng Golden Wall para balutin silang lahat. Sa isang kisap mata, ang 13 sa kanila ay nasa isang makitid na espasyo na may 6 na gintong pader. Boom! Biglang nataranta ang 13. Hindi. Nagtagal, napagtanto nila na tinangay sila ng sandstorm at pinalipad sa hangin. Bilis, palakasin mo. Nagmamadaling pinaalalahanan ni Wu Shang ang lahat ng makita niyang tulala sila. Nag-react si Yezuan at mabilis na bumuo ng earth wall. Ngayon lang, nang sumulyap siya sa sandstorm, nagbigay ito sa kanya ng kaparehong pakiramdam gaya ng pangalawang antas ng death storm ng Windblade. Gayunpaman, ang kapangyarihan nito ay malamang na 10 beses na mas malakas kaysa sa death storm. Kung ang isang tao ay natangay ng death sandstorm, malamang na sila ay hiniwa hanggang mamatay ng mga blades ng hangin. Kahit na ang Void God Realm Great Emperors ay hindi makakaligtas. Kotcha, kotcha, kotcha. Bagamat si Wu Shang ay isang Third Order Great Emperor, ang kanyang Golden Wall ay hindi ganap na nakayanan ang Death Sandstorm. Sa oras na ito, marami ng puwang sa Golden Wall, at patuloy na tumatagos ang buhangin. Dapat tayong kumapit hanggang matapos ang Death Sandstorm. Sumigaw si Wu Shang na may malungkot na ekspresyon. Napakalakas ng Death Sandstorm. Kahit na ang Void God Realm Great Emperors ay maaaring mamatay. Bagamat si Wu Shang ay isang Third Order Great Emperor, hindi siya nang ahas na garantiya na makakaligtas siya. Tinataya niya na kung siya ay nasa Death Sandstorm, magkakaroon lamang siya ng 70% pagkakataon na mabuhay. Si Jiang Tianjin ay mayroong 50%, at si Yezuan ay wala pang 30%. Para sa 10 disipulo ng Sword God Palace, halos walang pagkakataon na mabuhay. Ito ang Death Sandstorm, ang Death Sandstorm na kahit na ang mga bandido sa disyerto ay kinatatakutan. Kotcha, kotcha, kotcha. Bagamat sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya upang ayusin ang puwang, hindi nila maabot ang mga dulo.
Wala pang 10 segundo, isang malaking puwang ang naputol sa Golden Wall ni Wu Shang. Napatingin ang lahat sa puwang at wala silang nakita kundi kadiliman. Gayunpaman, bahagyang naamoy nila ang amoy ng dugo. Hindi nila alam kung ang dugo ay pag-aari ng mga bandido sa disyerto o ang caravan. Tapos na. Ang Golden Wall ay hindi na makakatagal. Lahat, sumunod sa akin at sumisingil. Sigaw ni Wu Shang sa hangin. Siya ay ganap na armado at nanguna upang kumawala sa puwang. Si Jiang Tianjin ay hindi nang ahas na magsalita pa at mabilis na sumunod sa likuran. Mahigpit na sumunod si Ye Zuan sa likuran. Gayunpaman, ang 10 disipulo mula sa Sword God's Palace ay natakot. Hindi pwede. Kung lalabas tayo, tiyak na mamamatay tayo. Ano ang dapat nating gawin? Malapit nang gumuho ang Golden Wall ni Senior Brother Wu Shang. Kahit hindi tayo lumabas, mamamatay pa rin tayo. Mamamatay pa rin tayo. Mag-away tayo. Ilang disipulo ng Sword God Palace ang sumugod palabas. Gayunpaman, hindi sila maaaring lumipad sa lugar na ito. Agad silang tinangay ng Death Sandstorm. Naputol pa ang kalahati ng ulo ng isa sa kanila ng matalas na talam ng hangin. Kung walang proteksyon ng kalooban ng dakilang emperador, para silang tofo sa Death Sandstorm. Ang iba ay hindi nang ahas na lumabas matapos makita ang kanilang kahabag-habag na kalagayan. Wala silang magawang manatili sa Golden Wall ni Wu Shang. Kotsa, nang walang pag-aayos ni Wu Shang, mabilis na gumuho ang Golden Wall. Di nagtagal, ang natitirang mga disipulo ng Sword God Palace ay tinangay ng Death Sandstorm. Ang kanilang mga kapalaran ay ipinaubaya sa kapalaran. Sa oras na ito, sina Ye Zuan at Jiang Tianjin ay patuloy na tinatangay ng Death Sandstorm sa ilalim ng pamumuno ni Wu Shang. Patuloy silang nabigo at maging si Wu Shang ay nasugatan. Kung nasa labas ang Death Sandstorm, mas madaling harapin ito. Gayunpaman, ang Death Sandstorm na ito ay nasa Death Desert. Imposibleng lumipad sa Death Desert, kaya napakadelikado. Ginagamit ninyong dalawa ang kalooban ng dakilang emperador para protektahan ako. Ako ang magbubukas ng daan. Ye Zuan, gumamit ng gravity at hangin para tumulong. Umungal ng malakas si Wu Shang. Ang kalooban ng kanyang dakilang emperador ang pinakamalakas, kaya pinakamainam na gamitin ito upang buksan ang daan. Gayunpaman, kung ito ay ginamit upang buksan ang daan, ang kanyang depensa ay magiging mas mahina. Sa makatuwid, kailangan niya sina Ye Zuan at Jiang Tianjin na magtulungan. Sa desyerto ng kamatayan, ang pataas na pagtanggi at hangin ay walang silbi. Gayunpaman, ang pababang pagtanggi ay kapaki-pakinabang. Si Ye Zuan at ang dalawa pa ay bumuo ng isang linya at patuloy na nagmamadaling lumabas. Gayunpaman, masyadong malakas ang hangin ng Death Sandstorm. Kahit nasa kalooban ng dakilang emperador sa double space, mabagal lang silang sumulong. Pagkatapos magmadali ng 1 buong minuto, nasa loob pa rin sila ng Death Sandstorm. Hindi pa nila naabot ang panlabas na bilog. Kabanata 700. Damn it! Galit na nagmura si Wu Shang. Naranasan na niya ang lakas ng sandstorm na ito. Sa katunayan, ginamit sana niya ang kalooban ng kanyang dakilang emperador para protektahan ang kanyang sarili at mabuhay. Gayunpaman, kung gagawin niya iyon, magkakaproblema sina Ye Zuan at Jiang Tianjin. Sa sandaling ito, whoosh whoosh, biglang umihip ang ihip ng hangin. Si Jiang Tianjin, na nasa gitna, ay tinangay ng sandstorm. Ano? Nagulat si Wu Shang. Hindi nagtagal, napagtanto niya na naubos na ni Jiang Tianjin ang maraming kalooban ng kanyang dakilang emperador noong nakikipaglaban sa mga lider ng bandido. Sa makatuwid, ginamit niya ito ng maingat. At dahil sa pagkakamali ni Jiang Tianjin, siya ang unang natangay. Ye Zuan, kung magpapatuloy ito, pareho nating mauubos ang kalooban ng ating dakilang emperador. Maaari lamang tayong sumuko at sundin ang direksyon ng sandstorm. Iyon ang tanging paraan upang mabuhay. Sigaw ni Wu Shang, naiintindihan. Ang mukha ni Ye Zuan ay naging malungkot. Sumunod, ginamit niya ang kalooban ng kanyang dakilang emperador upang protektahan ang kanyang sarili at itigil ang epekto. Whoosh whoosh. Ang sandstorm ng kamatayan ay tinangay din siya. Sa sandstorm, kailangang sundin ng isa ang direksyon ng sandstorm. Kung ang isa ay salungat dito, sila ay mamamatay lamang ng malungkot. Sa kabutihang palad, mayroon siyang dual space.
Ang kanyang katawan ay din ang katangian ng hangin. Sa ilalim ng sitwasyon kung saan sinundan niya ang hangin, ang kanyang kakayahan sa kaligtasan ay hindi mas mababa kaysa kay Wuxiang. Kaya ko lang ipaubaya sa tadhana. Malungkot ang mukha ni Ye Zuan habang sinusundan niya ang sandstorm. Sumunod, ginamit niya ng maingat ang kalooban ng kanyang dakilang emperador. Karaniwan, gagamitin niya ang kanyang Zen Qi at malalim. Bagamat mabilis na makabawi ang kalooban ng kanyang dakilang emperador, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Kahit na may mga wind blades, hanggat hindi nito nasugatan ang kanyang mga vitals, hindi niya ipagtatanggol at hahayaan ang puno ng buhay na makabawi ng mag-isa. Sa Death Sandstorm, ito ay napakadilim. Hindi na niya makita si Wuxiang, at wala siyang ideya kung saan natangay si Jiang Tianjin. Sa sandaling ito, wala siyang masyadong pakialam. Sarili lang niya ang kaya niyang protektahan. Whoosh whoosh whoosh. Ang sandstorm ay patuloy na umiikot at gumagalaw, na nagwawalis ng hindi mabilang na buhangin at alikabok. Sa kabutihang palad, ang Throbbing Earth Pulse ni Ye Zuan ay tumaas sa 64 na layer. Hanggat pinagsama niya ang kalooban ng kanyang dakilang emperador sa 64 na layer, magagawa niyang harangan ang nakamamatay na wind blades. Karaniwan, kailangan lang niyang gamitin ang normal na 64 na layered pulsating guard. Lumipas ang isa pang minuto. Sa isang minutong ito, hindi na mabilang ni Ye Zuan kung ilang beses niyang sinundan ang nakamamatay na sandstorm. Karamihan sa mga tao ay nahihilo, ngunit siya ay puno ng lakas. Pagkatapos ng lahat, nanatili siya sa gravitational space ni Hian ng buong 10 araw. Sa sandaling ito, sumimangot si Ye Zuan. Bigla niyang naramdaman ang paghina ng Death Sandstorm. Hihinto na ba ito? Agad namang nagningning ang mga mata niya. Tila kailangan niyang mabuhay. Hindi niya lang alam kung ano ang mangyayari sa iba. Huff. Tama ang kanyang intuition. Ang Death Sandstorm ay talagang nagsimulang hamina, at ang mga pag-atake ng Windblade ay nabawasan din. Nagpatuloy siya sa pag-ikot kasama ang Death Sandstorm sa parehong bilis ng pag-ikot. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nagningning ang kanyang mga mata, at nagmamadali niyang ipinasok ang kalooban ng dakilang emperador sa 64 na pulsatile guards. Boom! Ang Death Sandstorm ay biglang sumabog, at ang malakas na shockwave ay agad na nagpalipad kay Ye Zuan. Paf! Kahit na ang kalooban ng dakilang emperador ay inilagay sa 64 na pulsatile guards, si Ye Zuan ay nasugatan pa rin ng husto. Umiling ang kanyang ulo, at naramdaman na lamang niya na ang kanyang katawan ay nasa walang timbang na estado. Nababalot ng buhangin ang buong katawan niya. Sa oras na tumugon si Ye Zuan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hukay ng buhangin. Ang buhangin na hukay na ito ay patuloy na nilalamon siya. Hindi maganda. Agad na nagising si Ye Zuan. Hindi man lang siya nag-abalang panasan ng dugo sa gilid ng bibig niya. Nagmamadali niyang ginamit ang malalim na kahulugan ng ground shrink. Sa Death Desert, ang mga Death Sand Pit ay lubhang nakakatakot din. Ito ay dahil ang isa ay hindi maaaring lumipad dito. Kung ang isang tao ay hindi sinasadyang mahulog sa mga hukay na ito ng buhangin ng kamatayan, ang kumunoy ay patuloy na nilalamon ang katawan ng isa at ililibing ang isa sa walang katapusang desyerto. Kung ordinaryong buhangin, madaling makatakas ang mga ordinaryong martial artist. Gayunpaman, hindi ito ordinaryong buhangin. Tanging ang mga Void God Realm Great Emperors o ang mga nakaunawa sa malalim na kahulugan ng ground shrink ang madaling makatakas. Nagkataon, pareho sila ni Ye Zuan, kaya nakatakas siya mula sa kumunoy. Nakalabas na rin ako sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Ye Zuan. Ang swerte niya talaga. Ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok sa Death Desert, at talagang nakatagpo siya ng isang nakakatakot na bagay. Sinulyapan niya ang kanyang kasalukuyang kasuotan, na masasabing kakilakilabot lang. Kung tutuusin, sa panahon ng sandstorm ng kamatayan, ang kanyang mga braso at binti ay ilang beses nang naputol, at maging ang kanyang baywang ay ilang beses nang naputol. Sa kabutihang palad, mayroon siyang bloodline ng Divine Tree of Life, kung hindi, tiyak na hindi siya makakaligtas. Nagtataka ako kung kumusta na si Senior Brother Wuxiang at ang iba pa. Tumingin si Ye Zuan sa paligid at wala siyang naramdamang malakas na aura. Tumalon siya at tumingin sa paligid. Puro buhangin ang nakapaligid sa kanya. Walang tao. Tingin-tingin muna tayo.
Nagpalit si Yezuan ng malinis na damit at nagsimulang maghanap ng mga nakaligtas. Ngayon lang pinalipad siya ng sobrang shockwave ng Death Sandstorm. Gayunpaman, ang direksyon na nakaharap ng kanyang mga paa nang siya ay lumapag ay ang direksyon kung saan siya lumipad. Kaya naman, mabilis siyang nagsimulang maghanap. Maging siya ay pinalipad ng shockwave. Ganon din sa iba. Gayunpaman, hindi pa rin tiyak kung makakaligtas sila. Nagsimulang gumala si Yezuan. Ang Death Desert ay napuno ng Earth attribute na Yuan Shi. Direkta niyang itinaas ang 1 metrong lapad na lupang kalsada at nagsimulang maghanap. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakahanap siya ng bangkay. Gayunpaman, ito ay bangkay ng isang bandido sa disyerto. Ang buhangin ng Death Desert ay may epekto ng pagtatago ng aura. Sayang naman, walang magawang umiling si Yezuan. Ang bangkay ng bandidong disyerto na ito ay 1 katlo lamang ang kompleto. Hindi niya alam kung saan lumipad ang yin at yang ring. Kung nahulog ito sa buhangin, hindi niya ito mahahanap. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Makalipas ang ilang minuto, nakita niya ang pangalawang bangkay. Sa pagkakataong ito, ang bangkay ay isang taong nakilala niya. Ito ay bangkay ng isang rank 8 Martial King mula sa Sword God Palace. Kahit si Wu Shang, isang rank 3 Great Emperor, ay hindi 100% sigurado na makakaligtas siya sa Death Sandstorm. Si Yezuan ay mapalad na nakaligtas. Para sa mga hindi Void God Realm Great Emperors, maaari lamang silang umasa sa swerte. Kung may isang bangkay, magkakaroon ng pangalawa. Pagkalipas ng ilang minuto, natagpuan ni Yezuan ang kabuuang 4 na bangkay ng mga disipulo ng Sword God Palace. Mayroon ding ilang bangkay ng mga bandido sa disyerto. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng isang malakas na aura. Void God Realm Great Emperor. Sumimangot siya dahil hindi niya alam kung ang Void God Realm Great Emperor na ito ay isang bandido sa disyerto, si Wu Shang, o si Jiang Tianjin. Kaya naman, nagmamadali niyang itinago ang kanyang aura at tumakas sa buhangin. Ang bandidong leader na nakipag-away kay Wu Shang kanina ay isa ring rank 3 Great Emperor. Hindi naman masama ang kanyang lakas. Kung makatagpo siya ni Yezuan ngayon, sa kanyang kasalukuyang kaharian, walang magagawa si Yezuan sa leader ng bandido sa maikling panahon. Maaari lamang siyang umasa sa pakikidigmang gerilya. Kabanata 710. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha ng Empty God Realm Great Emperor, tumalon siya mula sa buhangin. Senior Brother Wu Shang, nagmamadaling tumawag si Yezuan. Ang bagong dating ay hindi ang Desert Bandit leader, kundi ang anak ng Tai Sword God, si Wu Shang. Junior Kuya Ye, I'm glad you are okay. Tumakbo si Wu Shang na may maputlang mukha. May bahid ng dugo ang kanyang puting damit. Ang Death Sandstorm ay nagdala sa kanya ng maraming problema. Kahit na ang metal defense na sumanib sa Great Emperor's Will ay napakalakas, siya ay natangay ng ilang minuto at naubos ang marami sa kanyang Great Emperor's Will. Senior Brother Wu Shang, nakita ko ang 4 na bangkay sa daan, nagmamadaling sabi ni Yezuan. Napabuntong hininga si Wu Shang, huwag mong sisihin ang iyong sarili, ito ang Death Sandstorm. Masyadong mabangis, ang mga nasa ilalim ng Void God Realm ay maaari lamang umasa sa swerte. Kahit na ang mga karanasang bandido ay hindi makatakas. Hanapin natin muli at tingnan kung may mga nakaligtas. Sige, tumango si Yezuan. Sa pagdagdag ni Wu Shang, hindi na natakot si Yezuan na makaharap ang Desert Bandit leader. Sa halip, umaasa siyang makaharap siya. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga bandidong disyerto ay karaniwang naglalakad sa lupa. Noong panahong iyon, natagpuan lamang ni Wu Shang ang mga bandidong disyerto na may mahinang lakas. Sandaling naghanap ang dalawa ngunit wala silang nakita. Sa halip, nakita nila ang maraming bangkay na tila kabilang sa caravan sa disyerto. Yezuan, tumigil ka. Biglang sumigaw si Wu Shang. Huminto si Yezuan at nagsabi, Senior Brother Wu Shang, anong problema? Napakalakas ng aura, baka kay Desert Bandit leader. Mabilis na tumingkayad si Wu Shang at marahang umakyat sa buhangin. Iniangat niya ang ulo para tingnan. May grupo ng mga tao sa harapan niya. Mayroong higit sa 10 tulisan sa disyerto na nakasuot ng puting scarves at higit sa 10 tao. Ang nakasuot ng iba't ibang damit. Napapikit si Wu Shang at sinabing, nahuli rin si Jiang Tianjin. Nagulat si Yezuan.
Tumingin siya at sigurado, si Jiang Tianjin ay kasama rin sa grupo. May bahid ng dugo ang kanyang katawan at tila malubhang na sugatan. Kasabay nito, naroon din ang Desert Bandit leader at 4 pang pinuno sa mga bandido. Sa iba pa, mayroong 2 disipulo ng Sword God Palace. Ang iba ay mga estranghero. Hindi pa sila nakita ni Yezuan. May nakatayo talaga sa likod ng bandidong leader na nakipag-away sa akin kanina. Parang hindi naman dapat maliitin ang lakas ng kaharap. Sabi ni Wu Shang sa mahinang boses. Kahit isang Third Order Great Emperor. Naunawaan ni Yezuan ang kahulugan ni Wu Shang. Sa mundong ito, iginagalang ang mga malalakas. Para sa isang Third Order Great Emperor na maglakad sa likod ng isang tao, nangangahulugan ito na ang katayuan ng kabilang partido ay mas mataas kaysa sa kanya. Kung ang Desert Bandit leader lang na iyon, kaya ko siyang harapin ng mag-isa. Gayunpaman, mayroon pa ring Third Order Great Emperor at ilang Void God Realm Great Emperors. Tayong dalawa ay walang laban sa kanila. Umiling si Wu Shang. Bagamat ayaw ni Yezuan na iligtas si Jiang Tianjin, mayroong 2 disipulo ng Sword God Palace sa mga taong na hostage ng mga bandido. Ang isa sa kanila ay mula sa palasyo ng Bahuang, kaya hindi niya ito basta-basta may iwan sa kaguluhan. Senior Brother Wu Shang, ano ang dapat nating gawin ngayon? Lumingon si Yezuan at nagtanong. Maghintay. Sumagot si Wu Shang, bagaman ang mga bandidong ito ay maaaring lumubog sa lupa, ang kanilang mga bihag ay hindi magagawa. Sa makatuwid, kailangan nilang maglakad pabalik sa kanilang pugad. Kung gayon, dapat ba tayong maglunsad ng palihim na pag-atake at iligtas sila sa pamamagitan ng puwersa? Tanong ni Yezuan. Nakasimangot pa rin si Yezuan, ngunit ang mga bandido ay maaaring nakawin lang ang Chen Kun Ring. Ano ang silbi ng paghuli ng mga tao? Itapon sila at maging mga alipin. Tingnan mo sila, nakasuot sila ng espesyal na uri ng kadena na maaaring maghigpit sa kanilang paggamit ng True Chi. Kahit na ang Void God Realm Great Emperors ay hindi magagamit ang kanilang Great Emperor willpower kung sila ay nakagapos, paliwanag ni Wu Shang. Mga alipin. Nagulat si Yezuan. Ginagamit sila ng mga Void God Realm Great Emperors bilang mga alipin. Para saan iyon? Ang mga alipin ay sikat sa Sunflame Holy Dynasty. Gumagamit sila ng isang espesyal na paraan upang yukit ang salitang alipan sa kanilang mga mukha, na ginagawa silang mga alipin para sa kawalang hanggan. Kahit na balatan mo ang kanilang balat, kapag tumubo ang bagong balat, ang salitang alipan ay mananatili pa rin sa kanilang mukha. Ang mga aliping ito ay kadalasang binibili ng ilang puwersa ng pamilya. Maaari silang gamitin bilang mga sparring partner o ipadala upang magsagawa ng mga misyon, patuloy ni Wu Shang. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Pinagpapantasyahan niya ang pag-ukit ng salitang alipan sa mukha ni Jiang Tianjin. Gaano kahusay iyon? Gayunpaman, mayroong 2 disipulo ng Sword God Palace sa tabi ni Jiang Tianjin. Kaya naman, hindi siya makatayo at manood. Let's go. Sundin mo silang mabuti. Huwag kang madiskubre. Nanguna si Wu Shang at sinundan sila. Buti na lang at nasa Death Desert sila. Mayroong hindi mabilang na mga buhangin para sa kanila upang itago. Bukod pa rito, itinago nilang dalawa ang kanilang mga aura. Kaya naman, mahirap para sa mga bandido na matuklasan sila. Sumunod silang dalawa sa likod ng grupo ng mga bandido at umaban. Makalipas ang mahigit kalahating oras, biglang nakita nilang dalawa ang grupo ng mga bandido na tumalon sa isang malaking buhangin. Mukhang pugad nila yan. Maghintay tayo sandali, sabi ni Wu Shang. Ang paghihintay ng ilang sandali ay hayaan ang mga bandido na ibaba ang kanilang bantay. Matapos tumalon ang grupo ng mga bandido, nagsara ang malaking buhangin. Tila may Earth Attribute King o Great Emperor na kumokontrol dito. Gayunpaman, kabisado na nina Yezuan at Wu Shang ang lokasyon. Yezuan, gamitin ang Earth Shrinkang at dalhin mo ako para mag-imbestiga. Lumingon si Wu Shang at sinabing. Tumango si Yezuan. Pagkatapos, dinala niya si Wu Shang sa buhangin at dahan-daang lumapit. Ang malaking hukay ng buhangin ang pangunahing kampo ng mga bandido. Gayunpaman, mayroong hindi bababa sa 2 third stage Great Emperors sa loob. Kaya naman, kinailangan nilang mag-ingat. Ang hukay ng buhangin ay isang daanan na tila balon. 1 kilometro ang lalim noon.
Ginamit ni Yezuan ang Earth Shrinkang para sumugod sa isang gilid ng dingding at nabasag ang isang maliit na butas. Nabalitaan ko na ang mga bandido ay nagtayo ng isang kastilyo sa ilalim ng lupa. Ang landas na ito ay dapat na patungo sa kastilyong iyon. Iniangat ni Wushang ang kanyang ulo upang tingnan. Wala siyang nakitang tao. Ngunit hindi namin alam kung nasaan ang mga bihag, sagot ni Yezuan. Oo, kaya naman, hindi natin sila iligtas sa pamamagitan ng puwersa. Tumango si Wushang at sinabing, kung hindi, aakitin ko ang 2 dakilang emperador sa ikatlong yugto. Ginagamit mo ang Earth Shrinkang para mag-imbestiga at pagkatapos ay iligtas sila. Ito ang pangunahing kampo ng mga bandido. Titingnan nila ang panganib paminsan-minsan. Mas ligtas gamitin ang Earth Shrinkang dito. Panipi, sa totoo lang, hindi natatakot si Yezuan sa mga makamandag na alakdan at ahas sa buhangin. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang bloodline ng Divine Tree of Life. Senior Brother Wushang, kaya mo ba itong gawin mag-isa? Tanong ni Yezuan, kung hindi dahil sa Death Sandstorm, napatay ko na ang bandidong leader na yon. Hindi naman problema para sa akin na pigilan silang dalawa. Sa iyong lakas, tinatansya ko na makakalaban mo ang ikalawang yugto ng dakilang emperor. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi namin aalisin ang pugad ng mga bandido. Ililigtas natin sila. Basta iligtas natin sila, magkikita tayo sa lugar kung saan tayo unang nagkita. Ipinaliwanag ni Wushang ang kanyang plano. Sige,